gwapo na, mahusay pang umarte. Si Tom Rodriguez na sa showbiz, hindi lang rare find, kundi isa ring revelation. Ang ilan sa pinaka hindi malilimutang mga eksena sa pinaka mapangahas na soap opera ngayon sa telebisyon, ang My Husband's Lover. Dali! Nung muling nagtagpo sina Eric at Vincent, bagamat walang mga binitawang linya o dialogue, ramdam ang pangungulila nila sa isa't isa. Bakla ho ako. Nadala rin ang marami sa eksena kung kailan nabunyag na sa pamilya ni Vincent ang tunay niyang kasarian. Kamakailan lang, marami ang napaluha nung hindi kayanin ni Vincent ang pagpasok sa kanya ng kanyang ama sa military training. Kaya nagtangka itong magpakamatay. Ang pinaka-inaabangan ngayon ng lahat, mabubuhay ba siya o mamamatay? Sa tingin ko yung karakter niya, 50-50 na siya. Ano man ang kahinatnan ng istorya, isa ang siguradong sigurado. Promise. Sa ipinakitang husay ni Tom Rodriguez, pinatunayan niyang isa siya sa mga dapat antabayan ng aktor ng bagong henerasyon. Nito lang Biyernes, kahit kagagaling pa lang niya sa dengue, pinaunlakan ako ng interview ng pambansang B ng Pilipinas. Ang gwapo mo naman. Thank you na kahit kagagaling mo sa dengue, pumayag ka magpa-interview. Kayo pa, tatanggihan ko ba, Miss Jessica? So, of course, it's my honor and I'm so happy to be here. So, thank you so much for the invite. Yung scene na medyo pinag-uusapan ng marami, yung when you were about to shoot yourself, paano mo raw ginawa yun? My whole body, I just felt it freeze. Biglang tumigil. Naging mahirap actually tutulin. From the get-go, mula pagkabata niya, yung history niya, lahat ginawa niya para sa tatay niya. So doon lahat sumabog. Ilang araw na ba tayo hindi kumakain dito, ha? Tinapos niya lang paghihirap niya, Bagamat ilang taon nang nasa showbiz si Tom, sa larangan ng serious acting, bagito pa siya. Kaya't nakagugulat ang ipinamalas niyang kahusayan. How are you handling your fame? Nasanay ka na ba? Parang hindi na totoo. May girlfriend ka na raw ba? Kung meron man o wala, I want to keep it to myself na lang muna kasi yun yung one thing na na-notice ko sa ito nga, yung sinasabi natin with the success of the show is that lahat ng ako naging para sa publiko na. Ang 25 anyos na si Tom Rodriguez, Bartolome Alberto Mot sa totoong buhay. Ikatlo sa 6 na mga anak ng Pilipinang si Teresita Abinguna at ng US serviceman na si William Mott. Ipinanganak si Tom sa Olongapo City, pero tumira rin sila sa Catbalogan City sa Samar. At hanggang ngayon, marunong pa rin siyang magwaray. Talagang nagkikita yan nga mga taga-Samar, maupay nga aga, kulop, gabi iyong tanan. Damo nga salamat ha, pagsuporta ako nga tanan nga ginihimo didiya na ha, industriya ng showbiz. Can I just say it again? Ang galing-galing mong umarte. Thank you so much. Wow. You know what they say, di ba? Yung mga magaling umarte, merong pinanggagalingan daw may pinanghuhugutan. Lord, ayoko saktan si Lalit yung mga anak ko eh. Ayoko masira yung pamilya namin, so please, just take away this confusion. One of the most difficult things that I ever had to go through was when lahat kami, my whole family, we migrated to the States. And since my mom had visa problems, she was left here in the Philippines. Hindi ko maalis sa ulo ko yung memory ng nanay ko. She was banging on the window sa NAIA terminal. And I was 11 years old and I couldn't understand why she was
why that was happening. Sometimes, pag gipit ka talaga and the character is not giving the right emotions that you want, I think of my family, I think of her, I think of that moment, and all just comes crashing down. So, gaano katagal na hindi nyo nakasama mami mo? It was a few years lang naman, siguro a year or two. Even being in the States, the first few years was difficult kasi di ako makapag-English ng tama. Kinakantsawan ako lagi. Kapwa ko pa Pinoy. Yung ibang parang hindi tumatanggap sa akin. Sa Amerika, nakapagtapos si Tom ng kursong Digital Animation. Are you living the life that you've always wanted? Till now, I still want to be a conceptual artist. It's still my dream for one day. Pag nagdodraw niya, even if you see the characters that I draw, sometimes like, kunwari galit siya, parang napapansin ko pati yung mukha ko na nag-iiba habang dinodrawing ko kung galit yung character na dinodrawing ko. Ibang klase. So, parang nararamdaman mo kung nararamdaman, ay ganito siya. Ganun din pala yung preparation pagdating sa pag-arte. So nung binubuo ko si Vincent, ganun din yung ginawa ko. And I drew a few portraits and a few sketches of him then just to get to know the character more. Aminado ang hunk actor. Puhunan niya ang kanyang boy next door looks at matipunong pangangatawan. Mestizo good looks can't hurt. He has the bone structure and he's really photogenic. Plus, he's hunky. Personality-wise, he's one of the smartest actors I've ever met. Embarrass natin si Tom. We'll put you on the spot with your magazine cover. I'm really happy though na as a part of their cover kasi it's such an honor and I keep thinking nga pag nasa bahay ako, walang biro, iniisip ko, ba't kaya ako napili nila? Ang magkakapit-bahay na sina Rica, Jessica, Carlos, Anthony at Welin. Certified die-hard fans ni Tom Rodriguez. Bukod sa sabay-sabay silang nanonood ng My Husband's Lover gabi-gabi, paborito rin nilang kantahin sa videoke ang theme song nito. Should we stay? Ang hindi nila alam, may makikijam sa kanilang videoke session. Susunod na yan sa aming pagbabalik. Dahil sa kanyang kagwapuhan, pamatay na dimples at matipunong pangangatawan, ang pinakabagong kapuso hunk na si Tom Rodriguez o Vincent sa My Husband's Lover, certified pantasya ngayon ng bayan. Bakit sa bakla? Katulad din niya ako eh. Nag-sink in na ba sa'yo na yung papel na ginagampanan mo, si Vincent, meron siyang enlightenment of the Filipino audience? Whether I liked it or not, I have to embody it. I have to be some sort of ambassador for them din. Kaya yun na lang naisip ko na if they see it as a lesson or gano'n na lang, sana mapulot nila yung right lessons. So what's the biggest lesson na take away mo from this program? Acceptance of oneself and acceptance of those around you. Dapat huwag mo akong gawing bakla katulad mo ako dahil hindi ako bakla. Nagbago ba rin pananaw mo sa mga bading? Sobra. Kasi although hindi ko naman na-consider na homophobic ako, never naman kasi I've been exposed to them dito sa industry natin for a long time. Because of this, now I became interested with how they live their lives because din pala nagiging magkapare-pareho tayo lahat eh. Imagine it's your first major role and it was a very big risk. 'Di ba sa Pilipinas kasi ano ba yung usual path ng mga actors? May ka-love team, 'di ba? Macho. And yet ang binigay na papel sa bading. But that was a really big gamble, but it paid off. The thing is, I never even expected that it would be like this. Never ko naisip na, ay, sisikat ako dito. Dito ako makilala. Ganun. Nung nangyari na yun lahat, parang nagulat ako. Kasi never ko in-expect, kaya hindi ko nahinda yung sarili ko. Ang mga die-hard fans naman ni Tom, hobby ang pagbivideoke. Siyempre, ang paborito nilang kantahin ngayon, ang theme song ng kanilang paboritong palabak. At sa araw na ito, wala silang kamalay-malay. Makaka-jam nila ang kanilang idolo.
Join ako. Hindi na ako nakakanta eh, kasi kinikilig ako eh. Tinitignan niya ako. Ang gwapo niya. Ito lang lahat ng ginagawa namin at ako din, gusto ko po sana ihandog sa inyong lahat yun eh. Na kaya sinusubukan ko po talagang pag-igihan laging trabaho ko para lagi ko po kayong lahat napapasaya. Ang pagsikat, siyambahan daw. Pero sa pagsikat ni Tom Rodriguez, malinaw na hindi lang siya another pretty face in showbiz. Meron talaga siyang ibubuga. Narito ang iba pang mga kwentong tampok namin para sa inyo ngayong gabi. Ang pambihirang kwento ng award-winning na Singaporean film director at ang kanyang yayang Pilipina, si Auntie Terry ng Iloilo. Sa inyo talaga lumaki yung bunso. Kapag nagluluto ako yan, sa tabi ko yan, nagluluto ako dyan. Mga ibong singdaldal ng tao, Mayna. Ang halaman doon. Thank you. Ang susunod na programa ay Rated G. Dahu ang boses sa likod ng MTRCB Advisory. Ang programang ito ay Rated SPG. Ang nobelistang si Bob Ong. At ang kakambal daw ni Riza May Dizon. Kamukha ko nga po. May kasabihan sa Ingles, the hand that rocks the cradle rules the world. Makapangyarihan ang mga nag-aalaga ng mga bata. Tunay ngang dakila ang mga Pilipinang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo bilang mga yaya. Katulad ni Auntie Terry, na ginawan pa ng pelikula ng isa sa mga inalagaan niyang Singaporean. Ang Cannes Film Festival sa France ang isa sa pinaka-prestigyosong film festival sa buong mundo. At sa taong ito, ang nag-uwi ng parangal na Camera d'Or ang pelikula mula sa Singapore na Tunog, Pilipinas. Ang Iloilo. You can call me Terry, ma'am. This is your bed. Sleep here. Huh? You can see her. Kwento ito ng isang Pinay nani o yaya at kung paano nito pinagbuklod ang pinagsilbihan niyang Singaporean family noong panahon ng Asian financial crisis. How long have you been out of job for? 2 months. Maybe? Yes. 你干嘛嘛？你整天就会看穿你老公啊！ Ang kwento nito halaw raw sa totoong karanasan ng direktor na si Anthony Chen na pinalaki ng isang Pinay domestic helper. Ang kanyang Auntie Terry. 想知道电影《一路一路爸妈不在家》的制作过程？ Ginawa raw ni Anthony Chen ang pelikula sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito. Mahanap pa niya ang kanyang yaya na 16 na taon na siyang walang balita. Sa payak na bayan ng San Miguel sa Iloilo, nakatira ngayon ang yaya ni Anthony. Ang kanyang si Auntie Terry o si Teresita Sajonia. Taong 1987, kahit nagtapos ng midwifery, mas pinili ni Auntie Terry na magtungo ng Singapore para doon magtrabaho. Taong 1989 nung mapunta si Auntie Terry sa pamilya Chen. Dahil parehong nagtatrabaho ang mag-asawang Chen noon, halos sa kanya na raw talaga lumaki ang kanilang mga anak na sina Anthony, Justin, at Christopher. Sa magkakapatid na Chen daw ibinaling ni Auntie Terry ang kanyang pangungulila sa kanyang pamilya. Anong klaseng mga bata ho sila na maliliit pa?
Okay naman mga mabait naman yung mga bata. Mabait sila. Balita ho namin napalapit kayo ng husto dun sa bunso. Oo, palagi yan kasi dinadala ko sa palengke. Kapag nagluluto, yan sa tabi ko yan, nagluluto ako dyan. Sa pelikulang Iloilo, ang Asian crisis ang naging dahilan kung bakit kinailangang bitawan ng pamilya Chen si Auntie Terry. Pero inamin niya sa akin na ang iniinda niya noong sakit at edad ang tunay na dahilan kung bakit siya umuwi ng Pilipinas. Kasi may na ako matanda na Kaya kahit gusto ko pa wala nang chance. Ganyan hindi ko makikita yan. Wala naman ho kayong katarak o glaucoma. Wala po. Malabo lang. Okay, opo. Masakit man daw sa kaloobang iwan ang mga batang itinuring niyang mga tunay niyang anak. Walang nagawa si Auntie Terry kundi bumalik ng Pilipinas. Kwento nyo ngayong huling araw kayong Huling araw. Oo. Uwi ako ng Pilipinas. Yun, pupunta naman sila sa Singapore, sa Malaysia. Magbabakasyon. Oo, magbabakasyon. Akala nila siguro, magbabakasyon na ako. Sabi ko, sa alaga akong malaki, alagaan mo yung yung mga kapatid mo. Tapos, hinahalikan ko sila, hinahag, Tapos magbabay. Yan. Muntik na maluan, maluluwa yung mata. Umalis kayo sa kanila at sa Singapore, nagkaroon ho ba kayo ng communication? Nagsulat ako minsan, tapos wala na kaming communication. Hindi sila sumagot? Hindi ko alam kasi lumipat sila ng bahay pala. Sa 10 taong pagtatrabaho sa Singapore, katulad ng iba nating mga OFW, ang naipon ni Auntie Terry na uwi rin sa wala. Nakatira siya hanggang ngayon sa maliit na barong-barong, kapiling ang kanyang mister. Halos walang naipundar na gamit. At nabubuhay lamang sila sa pag-aalaga ng ilang mga pananim. Gayunpaman, itinuturing niyang yaman ang mga larawang ito na wala raw katumbas na halaga. Kahit saan pa man maparoon, ikaw ay nandoon. Nanay, wala nang higit pa sa iyong pag-akay at pag-aaruga. Nanay, bukod tangi ang pag-ibig mo. Kami buong pusong nagpapasalamat sa'yo. Hanggang nito lamang Hulyo, sa tulong ng isang local radio station sa Iloilo at isang PR company, natunton ng Singaporean film director na si Anthony Chen ang kinaroroonan ni Auntie Terry. Matapos ang halos 16 na taon, muling nakasama ni Auntie Terry ang kanyang mga alaga. Nung nakita nyo na ho yung mga alaga nyo, mga mama na, o ano sabi nyo ho? Sabi ko, who are you? Niyakap mo yung ikatatlo. Yung bunso. Oo. Sabi ko, I miss you. Wala nang higit pa sa iyong pag-akay. Sorry ha, pero nung nakita daw po kayo nila Anthony, tsaka ni Christopher, hindi nila yata inakala na ganun yung buhay ninyo. Napahiya ako. Ang akala ng nanay niya na
Nagluluto daw ako para itinda. Kasi sabi niya, marunong ka naman magluto. Pero anong in-explain nyo? Na tinanong ba kayo? Sabi nila, ayusin daw nila ang buhay ko. Anong pakiramdam ho na yung mga bata na ilalagaan yung maliliit, biglang, eto, hinanap kayo, pinuntahan pa kayo sa Iloilo. Siyempre, happy ako na kahit paano, naalala din niya ako. Ang pagkikitang ito, nasundan pa. Nung dinala ng mga Chen si Auntie Terry pabalik ng Singapore, para dumalo sa premiere night ng pelikula na siya ring entry ngayon ng Singapore sa Oscars o sa Academy Awards sa Hollywood. Masaya. At saka, proud ba kayo? Proud ako sa alaga ko. Sa palagay nyo, Auntie Terry, bakit kaya na ganun na lang yung impluensya nyo dun sa inyong mga inalagaan na bata? Siguro, nabaita lang sila sa akin. Bakit ho kaya naalala ni Anthony yung Iloilo? Nakukwento nyo ba yung buhay ninyo sa kanila, yung mga bata nung bata pa ho sila? Sabi niya, Auntie Terry, saan ba kayo sa Pilipinas? Sabi ko sa Iloilo. Sabi niya, pakispell man ang Iloilo. Talaga ho? Opo. Kaya sabi ko, ILO. Yan, siguro, naalala niya. Naalala niya. Opo. Ano man daw ang naging takbo ng buhay ni Auntie Terry, wala raw siyang pinanghihinayangan, lalo pat tila nasuklian ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan sa Singapore. Sa dinami-dami ho ng yaya at naging DH sa Singapore, bukod tangi kayo. Opo. Kasi ginawa kayo ng pelikula. Nagpapasalamat din ako sa alaga ko na kahit matagal na yun, naalala din niya ang mga ginagawa ko sa kanila. Kahit na maliit pa sila noon. God, kahit sa lilibo-libo kong isip, hindi ko na alala na bigyan ako ng alaga kong ganitong honor. Wala nang higit pa sa iyong pagpapakay at pag-aaruga. Nanay, bukod tangi ang pag-ibig mo. Madalas nasasabi na tunay na dakila ang mga nag-aalaga ng mga batang hindi naman nila iniluwal. Malungkot na realidad. Bagamat sa isang banda, pwede rin itong ipagmalaki. Mantakin nyo sa iba't ibang panig ngayon ng mundo. May mga henerasyong ang nagpalaki, mga mapag-aruga at mapagmahal na Pinay nani, katulad ni Auntie Terry. Papasalamat sa'yo. Sa boses o pangalan lang natin sila kilala, pero hindi pa natin nakikita ang kanilang mga mukha. Pero ngayon, magkakabukingan na. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hindi siya newscaster, TV host o artista. Rated PG. Patnubay. Pero ang kanyang tinig ang pinakamaraming beses nating naririnig sa buong araw sa panunood natin ng telebisyon at kahit pa ng pelikula. Pero daho nga ba siya? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. Maaaring may maselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Siya si Neneng Arceo, 20 taon ng voice talent, ang boses sa likod ng MTRCB Advisory. When a child lacks nutrition,
students cannot perform well physically. Isang malaking aksidente lang daw ang pagkakapili kay Neneng bilang voice talent ng MTRCB Advisory. May kaibigan daw kasi siya sa MTRCB at naghahanap sila noon ng voice talent para sa kanilang program advisory. Para matulungan ang kaibigan, isang voice recording sample daw ang ipinadala niya at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang natipuhan. It was really mainly for her. It's for her purpose as a reference on how to direct yung mga nag-audition. And then apparently, nung nag-submit siya, naisama yata yung sample na ginawa ko. Simula September 25, Lunes hanggang Sabado. Hindi na raw bago kay Neneng ang ganitong mga racket. Minsan na rin siyang naging voice talent ng QTV Channel 11. Alauna ng hapon sa QTV Channel 11. I was a backup at that time na if they needed an immediate voice talent, hahatakin nila ako. Pero minsan, mas nakakakiliti raw ng imahinasyon kung ang ilang mga personalidad nananatiling misteryo. Kung nagmahal ka ng taong di dapat at nasaktan ka, huwag mong sisihin ang puso mo. Huwag mong bitawan ng bagay na hindi mo kayang makitang hawak ng iba. Maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan ay nagmumukha ring pandesal. Katulad na lang ng manunulat na si Bob Ong, na nakilala dahil sa nakakatawa pero sapul na paraan niya ng pagsusulat tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Ang kanyang mga libro, bestsellers, subalit malaking palaisipan pa rin magpahanggang ngayon. Kung sino ba siyang talaga? Totoo ba siya? Totoo bang may Bob Ong? O alias lang ito? Pati tuloy ang iba, pinagsususpetsahang baka sila si Bob Ong. Isa sa mga pinaghihinalaan, ang UP professor na si Charleston Ong. Bukod daw kasi sa kaapelyido niya si Bob Ong, kapareho din niya itong nobelista. Pero paglilinaw ni Charleston Ong, hindi siya si Bob Ong. Graduate ako sa UP. Matagal na. At sumusulat ako ng nobela. Siguro ang mas alam yung Banyaga. Chinese ako pero may parentage na Pilipino. At hindi ako si Babong. Gumawa rin kami ng sarili naming pananaliksik para matukoy ng talaga kung sino ba si Bob Ong. Ayon sa kanyang unang libro, ang Aba Nakakabasa na Pala Ako, ipinanganak raw siya sa lungsod ng Quezon, 21 dekada at 31 linggo matapos ang Palaris Revolt. Ang Palaris Revolt ay isa sa mga maraming revolts nung panahon ng mga Kastila. Naganap ito mula 1762 hanggang 1765. So pumapatak 1765, so plus 210, ano yan, 1975, 2013 ngayon, 38. Isa raw siyang teacher, writer at web developer. Naglagay rin ito ng kanyang student number. Sinubukan din naming ipagtanong-tanong kung saan itong eskwelahan. Pero... hindi. Iba po yung student number niya. Year muna, tapos kung ilang students ang enroll. Unless tinanggal lang yung year, school year, tapos... siya. Sa tulong naman ng isang cartographic sketch artist, nagtanong-tanong kami sa mga mambabasa kung ano kaya sa tingin nila ang itsura ni Bob Ong. Yung face ng shape niya ay round, tapos yung ulo niya siguro kalbo siya. Mataba, chubby. Siguro kasi Chinese siya, edi singkit yung kanyang mata, matangos yung ilong niya, bilugan, shaggy, or rugged style. Tapos short yung hair, may beard siya, prominent jawline, clean cut, maikli lang, gano'n. Parang dalawang lalaki lang na may magkaparehas na pag-iisip. Yung isa, I think, pure Filipino. Medyo bilog ang mukha, tapos medyo malaki ang mata. Tapos yung isa, medyo oblong ang mukha, may pagkasingkit. Ang iniisip ko maaring nasa 30 to 36 siguro yung posibleng edad niya. Hindi ko siya iniisip na mahaba ang buhok kagaya ng ibang artist. So, and then siguro may salamin. Samantala noong 2011, sa programang Brigada, nakapanayam si Nida.
ang publisher ng mga libro ni Bob Ong at kasama sa mga iilan-ilang nakakakilala raw sa tunay na Bob Ong. He's definitely an individual. Okay. Hindi siya grupo ng mga tao, hindi rin siya mga professor na nagki-claim na sila si Bob Ong. So, yan, as we've mentioned before sa mga dating interviews niya na anybody who claims that they are Bob Ong or that they know Bob Ong is false. Anything na biodata, tanong sa biodata cannot be divulged. It's his choice. Sabi niya nga, he just wants to write. So, ayaw niya na ng komplikasyon pa na he doesn't want the fame and anything else that comes after nung pagsusulat niya. So, he wants a normal life. Umani ng likes at shares ang litratong ito ng mistulang kakambal ni Riza May Dizon. At dito sa barangay Canlalay sa Binyan, Laguna, natagpuan namin si Aling Maliit Jr., si Daisy Nicole Kimzon. Sa unang tingin, aakalain mong siya nga si Riza. Kuhang-kuha kasi nito ang buhok, tindig, pati na ang kakulitan nito. Parehas din daw silang mahilig kumain. At may sarili rin itong bike, katulad ni Riza. Mahilig din daw itong sumayaw. Kinarga daw po siya ni Riza, tapos sabi daw po ni Riza, ako ikaw ah. Tapos, una raw napansin ng ina ni Daisy na hawig ng kanyang anak si Riza nung nanalo ang huli sa Little Miss Philippines. Madalas daw tuloy niyang tinutukso ang kanyang mister na baka siya raw ang tatay ng child star. Baka ikaw tatay ikaw tatay ni Riza. Kasi kasi bilibiro ako eh. Baka anak mo si Riza. Sabi sa akin, gano'n. Kaya gano'n lang oh. Riza! Dahil sa sobrang kasikatan ni Riza May Dizon, madalas din daw pagkaguluhan si Nicole. Okay din, mukha talaga siya, look-alike. Look-alike talaga siya ni Riza. Papapicture oh. Kinukulot sa ganito. Pinanggigigilan. Nito lang Biyernes, muli naming pinagharap ang tila pinagbiyak na bunga. Ngunit nung nakaharap na ni Nicole ang kanyang idolo, nahiya ito. Pero maya-maya lang nung lumabas muli si Riza. Nakipag-showdown na ng cha-cha si Nicole kay Riza. At naglaro rin sila. Tila nakaharap naman sa salamin si Riza at panay ang kurot nito sa pisngi ni Nicole. Dahil talaga namang kahawig ni Nicole si Riza, binati rin siya ng ilang The Barkads. Akala ko siya. Paglabas naman ng Broadway ni Nicole, pinagkaguluhan siya. Akala kasi nila, siya talaga si Riza May Dizon. Kung noon, palaisipan lamang ang kanilang mga katauhan. Ngayon, kilala na natin sila. Bagamat nananatiling misteryo, si Bob Ong, booking naman na natin na totoong tao siya at hindi lamang kathang-isip. Kaya sa susunod na mababasa ninyo ang kanyang obra at maririnig ang kanilang mga boses, magulang ay kailangan. Hindi na tayo magtataka pa kung The Who. Hindi
sila mga tao pero kayang-kaya nilang gayahin ang ating boses, pati na ang timbre nito. Mga mayna, nakakatuwang mga ibon, nakakaaliw alagaan para sa ilan dahil nakakapagsalita. Pero ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang lahi malapit nang maubos. Sa oras na ito'y magsalita. Hello? Where's Lola? Nabubulabog ang buong kabahayan. Pero ang pinagmumula ng boses, hindi tao. Where's Lola? Hindi kung anong hayop, Good girl. kundi isang ibon. Ito si Maymay, What's that guy? isang Palawan talking myna bird. Bibong-bibo, nakikipag-usap sa kanyang amo. Stop it, Mayna. Stop it, Mayna. You want that water? No, you have already water. Aakalain mo tuloy nauunawaan nito ang kanyang mga binibigkas. Anisha. Oh, that's not nice. Hindi rin patatalo si Maymay sa Inglisan. Praise the Lord. Praise the Lord. At nakiduet pa sa kanyang amo. Ay, kuku. Kahit munti ang halaman doon. Ay, sorry. Thank you. Sa YouTube, nagkalat ang video ng iba pang nakakatuwang mga mayna. Katulad nito. Ano yun? Nasa kanya raw ang huling halakhak. Mapapa-excuse me po ka rin kapag umubo ito. Ano na naman? Inuubo ka? Ay, bastos, dumadahak. Ang mga mayna kasi merong well-developed syrinx o voice-producing organ, kaya malinaw nitong nagagaya ang mga tunog na kanilang naririnig. The younger they are, like first year, second year, yun yung important kasi mas fresh pa sa kanila. Yung parang bata na parang mas madaling nakakatuto pag bata. Pero after that, natututo pa rin sila pero hindi that fast. Pero ang mga nilalang na ito, tila walang boses ngayon para makahingi ng saklolo. Itinuturing na kasi silang threatened o nanganganib ng maubos ang lahi dahil na rin kasi sa kanilang kakaibang kakayahan na makapagsalita at makapanggaya ng mga tunog. Give me 5. Kaya paborito rin silang ikalakal. Katunayan, kamakailan lang, nasabat sa Tayabas, Quezon ang sari-saring smuggled endangered species mula Bimano sa Palawan. Kabilang dito ang mahigit sa 130 hill myna o mas kilala sa tawag na Palawan talking myna. Dahil sa matinding stress na pinagdaanan, halos kalahati sa mga ito, kabilang ang mga inakay, namatay sa biyahe. Ang ilan sa mga buhay, itinurn over sa PAWB o ang Protected Areas and Wildlife Bureau para doon i-quarantine at i-rehabilitate. Sa buong mundo, merong humigit kumulang 21 uri ng myna. Ang Palawan talking myna, dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Kamag-anak nito ang crested myna na matatagpuan sa Luzon at Visayas at ang Apo myna na endemic naman sa Mindanao. Sa lahat daw ng klase ng myna, Palawan talking myna ang pinakamadaling hulihin at pinakamabilis ding turuan. Dahilan para maging mainit ang mga ito sa mga mangangaso. Lalo pat bawat isa nito na ibebenta hanggang 6,000 piso. Si Mang Ben, hindi niya tunay na pangalan.
dahil hindi raw sapat ang kita niya sa pagsasaka. Racket niya ang panguhuli ng mayna. Sa araw na ito, ipinakita sa amin ni Mang Ben kung paano hulihin ang mga ito. Ang 20 metrong baging ng ratan na ito ang magsisilbi niyang tulay kapag may huhulihin siyang mayna sa itaas ng puno. Dala ang baging ng ratan at pisi. Mano-manong inakyat ni Mang Ben ang punong ito na sintaas ng mahigit 20 palapag na gusali. Sa bilis ng kanyang kilos at liksi, hindi mababakas ang takot sa kanyang mukha. Nung narating ni Mang Ben ang tuktok, katakatakang mula sa punong kanyang kinaroroonan, nagawa niyang maitali ang kabilang dulo ng ratan sa katapat na puno ng manggis. Tatawid na. Tumawid siya mula sa puno ng apitong, patungo sa puno ng manggis, sa pamagitan lang ng pangungunyapit o pagkapit sa maliit na baging ng ratan. Kaunting maling galaw, siya, malagim na trahedya ang kanyang sasapitin. Kaya mga permanenteng pagbiyanan ni pag-usada mo na bagit anit mga kaya sila lang pag emergency. Babala ng PAUB. Ang sino mang mahuling nanghuhuli, nagbebenta at nag-aalaga ng Palawan Talking Mayna, pwedeng pagmultahin ng 200 hanggang 500,000 pesos. Good girl. May kasama rin itong kulong mula 2 hanggang 6 na taon. Bawal ang kukuha sa wild at ititrade. Bawal din ang kukuha sa wild at ipopossess. So may illegal possession, illegal trade. Pagka mga mayna, pwede lang pagka ito ay mga progenies na mga anak na ng parent stock. At saka meron tayong amnesty noon, pero tapos na yung amnesty ngayon. So kung magpopossess kayo ng mayna, dapat may kaukulang papeles. Para mapangalagaan ang lahi ng mga Palawan Talking Mayna, dito sa Palawan Wildlife and Conservation Center, dinadala ang mga na-rescue. Inaalagaan ang mga ito hanggang sa muli ang mga itong lumakas. Sa oras na makarecover ang mga ibon, pakakawalan sa kanilang natural na tirahan. Katulad ng kabundukan ng Quezon sa Palawan, kung saan malaya silang nakakalipad. Nakakatuwa talaga silang mapakinggan. Pero hindi sila dapat nakakulong sa mga hawla na ginagawa lamang pang-aliw at parang mga laruan ng tao dahil walang makatutumbas sa kanilang kalayaan. Kung ano ang iyong itinanim, siya ring aanihin. Ang kabutihan na ipapamahagi mo sa iyong kapwa, babalik at babalik din sa'yo. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na linggo po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso. Kapuso mo, Jessica Soho.